Hello! Mamamasyal tayo ngayon sa Maynila, particularly dito sa Quiapo na kilala bilang the heart of Manila for its vibrant and bustling atmosphere, serving as a center of trade, commerce, and religious activity. Sino ba namang Pilipino ang hindi nakakaalam ng Quiapo Church kahit sa pangalan man lang? Ito na yata ang kilala kong pinaka-famous na simbahan sa Pilipinas. Makikita mo rin dito yung mga nagtitrending sa social media ng mga maliliit na negosyante na nagtitinda ng kung ano-anong pagkain at inumin. Hindi natin yan palalagpasin pero sa ngayon, sisimulan muna natin sa umpisa ang ating vlog. Alas 4:30 na ng hapon nung sumakay kami ng bus. Sobrang init na kasi ngayon kaya nag-decide kami na gabi na lang magsimba. Hindi ko na isasama yung 2 oras na biyahe namin mula Bulacan kasi paniguradong ang tagal nun. Kaya andito na agad tayo sa ating pupuntahan. Pero bago magsimba, hinanap muna namin si Neneng B dahil nagugutom na daw si Aikwen. Madali lang naman siyang makita dahil nasa ilalim lang siya ng tulay ng LRT Carriedo Station. Mapapansin mo din agad dahil sa haba ng pila. Naku, kanina pa yan si Aikwen. Mula yata pag alis ng bus, puro Neneng B na lang narinig ko sa kanya hanggang sa makababa kami. Mukhang idol na idol niya talaga si Neneng B. Naku, malapit ko na nga siyang pangalanan na Neneng A. No more ma, anong ulam? Ay, walang ulam. Kasi yan ang kakainin natin. Tamang-tama naman dahil favorite naming dalawa ang Hungarian sausage. Kahit saan kami pumuntang food park, yan talaga ang hinahanap namin. O, lipat naman tayo sa talagang sadya naming puntahan dito. Ang makapagsimba sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o mas kilala sa tawag na Quiapo Church or St. John the Baptist Church. Isang prominenteng basilika o simbahan sa Pilipinas ng mga Katoliko. Hindi man matupad lahat ng kahilingan ng mga ipinagdarasal ko, laking pasalamat ko pa rin na ang pagdugtong sa aking hininga sa mga sandaling ito ay isa ng malaking biyaya na dapat kong ipagpasalamat sa Ama. Hindi natin binibili pero kusa niyang ibinibigay. Hindi natin hinihiling pero kusa niyang ipinagkakaloob. Dun pa lang alam nating sumasakses tayo. Yun lang ulit ang gusto kong i-share. Bye-bye!